Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang update kay Casimero, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So ilang oras na nga lamang po at magaganap na ang official and final weigh-in ng ating pambato na si former WBO Bantamweight Champion General Casimero at ng Japanese fighter na si Kyonosuke Kameda para sa kanilang nakatakdang sagupaan bukas sa bansang Kyrgyzstan. Madaming fans ang nagsasabi na sa tuwing lumalaban umano si Casimero ay dalawa ang laban ito. Una ang timbangan at ang pangalawa ay ang aktual na boksingero sa susunod na araw. Ito ay dahil nangangamba lagi ang mga fans kung makukuha ba ni Cuadro Alas ang tamang timbang sa weigh-in dahil minsan ay nagkakaproblema ito, lalong-lalo na sa huling mga laban niya. Subalit ngayon nga po ay tila wala na tayong dapat ipangamba dahil kung noong isang linggo ay sinabi ng kampo niya na wala ng problema si Alas sa timbang nito dahil kuha na daw nila ito, ay kanina lamang po ay mismong si Casimero na ang nagsabi na 128 pounds na ang kanyang timbang. Now, 128. Saktong-sakto sa contractual weight nila ni Kameda. Para po kasi sa mga hindi nakakaalam ay catch weight po sa 128 pounds ang kanilang laban. Higit pa po ito sa 126 pound featherweight division at halos malapit na ito sa 130 pound super featherweight division. Kaya naman sana talaga ay wag na siyang mag-overweight. Ipagdasal po natin na makuha niya ang timbang mamaya ng walang problema. Hindi po kasi talaga siya pwedeng sumemplang dito lalo pat ito ang kauna-unahang laban niya sa ilalim ng bago niyang promoter na si Koki Kameda. Syempre mas maganda patunayan niya dito na sulit ang ibinigay nito na tiwala at pagkakataon sa kanya. Sa kabilang banda naman mga idol ay muli nga pong pinatunayan ang bagitong Pinoy superstar ng billiards na si AJ the Starboy Manas ang kanyang tibay matapos nitong talunin ang kanyang kuya-kuyahan at legendary Pinoy World Champion na si Carlo Biado sa knockout stages ng Philippine Open Pool Championships kahapon. Sa laban na ito ay naging dikit ang bakbakan ng dalawa kung saan lumamang pa si Biado sa score na 7-5 sa race to 10 match-up nila. Subalit tila napako nga po dito si Biado dahil sa tuwing nagkakamali siya ay talagang sinasamantala ito ni Manas hanggang sa tuluyan niyang nakuha ang panalo sa score na 10-7. Dahilan kung bakit umabante na siya sa final 32 ng tournament habang si Biado naman ay nalaglag na kasama si JB Sukal. Ganun pa man ay napakasaya po ni Biado sa naging panalo ni Manas kontra sa kanya. Ayon kay Biado ay hiling niya daw na sana ay magtuloy-tuloy ang panalo ni Manas hanggang sa tuluyan nitong makuha ang kampyonato sa Philippine Open. Giit ni Biado na naniniwala daw siya na malaki ang tsansa ni Manas na magkampyon sa torneyong ito. Bukod dyan ay inaasahan niya daw talaga na magiging isang ganap na world champion si Manas sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Habang si JB Sukal naman ay lubos ang panghihinayang sa pagkatalo niya sa world champion ng Spain kahapon na si David Alcaide sa dikit na score na 10-9. Paliwanag ni Sukal na aksidente lang daw talaga yung pagkatalo niya. Sa katunayan umano ay hawak niya na umano yung panalo, sadyang nabitawan niya lang daw ito. Ganun pa man ay masayang-masaya daw siya sa unang beses niyang pagsali sa international tournament na katulad nito. Kasi hindi naman daw talaga siya umaasa na mananalo talaga siya. Pero dahil umano muntik niya pang masilat ang isang world champion, kaya naman kahit sikat na siya ay mas lalo lang daw siyang sisikat ng dahil dito. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.